Ngayon, marinala sa isang pasada. Balita Newscast! Balita Newscast! Kasama sila Karinti Makalma at Ray Sibayan dito sa DZRH. Balita Newscast! Luzon, Visayas, Mindanao, Luz, Bimindang, magandang hapon po sa inyo. Ako po si Deo Makalma. Ito po si Ray Sibayan. At narito mahabigan ng headlines at mga balita ngayong 7 ng buwan ng Enero, araw ng Lunes. Balita! Malacanang hindi nasisindak sa bantang expose ni dating Pangulong Erap Estrada. Balita! Controversial na national ID system muling isusulong ng Palasyo ng Malacanang. Balita! Poultry products mula sa South Korea ipinagbawal sa Pilipinas. Pagbasa naman ang demanda laban kina Trillanes na udlot. Balita! 5 hininalang hold-upper patay naman sa engkwentro sa mga pulis. Balita! 3 guests na nakawan ng cash at gagamitan sa Bayview Park Hotel. Balita! At sa ating balitang sports, isang sports official ididemanda ng dismayadong atleta. Balita! Ngayon sa detalye natin mga balita, hindi nasisindak ang Malacanang sa banta ni dating Pangulong Erap Estrada na magsulat ng kanyang libro upang pangalanan ang mga tiwali sa pamahalaan. Ayon kay Deputy Presidential Spokesman Lorelai Fajardo, karapatan ng dating Pangulo na magsulat ng kanyang libro na magkwento ng kanyang naging karanasan sa politika at maging sa larangan ng showbiz. Sinabi ni Fajardo na hindi may kakailanang makulay ang buhay ni Erap dahil isa rin siya sa mga tunay na haligi ng oposisyon. Sinabi pa ni Fajardo na hindi napabahala ang Malacanang sa pahayag ni Erap na pangalanan niya sa kanyang libro ang mga umanitiwali sa pamahalaan. Katwiran ni Fajardo kahit wala ang libro ni Erap ay tuloy-tuloy pa rin ang kampanya ng pamahalang Arroyo laban naman sa graft and corruption. Balita! Inalagay naman sa Command Conference ng Armed Forces of the Philippines sa Campo Aguinaldo ang tungkol sa pagpapatupad ng National ID System. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Director General Abilino Rason Jr. na napag-usapan sa Command Conference na dinaluhan ni Pangulong GMA ang implementasyon ng National ID System. Kinukontra ng mga makaliwang sektor ang implementasyon ng National ID System sa pagsasabing gagamitin ito ng pamahalaan laban sa mga kritiko na administrasyon. Kabilang din sa mga pinag-usapan sa pulong ang dagdag na pondo ng militar para sa mga programa nito. Tumagi naman si Rason na idetalye ang iba pang tinalakay sa closed-door meeting sa Campo Aguinaldo na dinaluhan din ni Armed Forces Chief General Hermenes Esperon at iba pang opisyal. Ipinagpaliban ngayon ng Makati City Regional Trial Court ang nakatakdang pagbasa ng demanda laban kina Senator Antonio Trillanes Deport, Army Brigadier General Danilo Lim at mga Magdalo soldiers. Ayon kay Judge Elmo Alameda ng Makati City Regional Trial Court, kailangang desisyonan niya muna ang nakabiting motion ng grupo ni Trillanes bago i-reschedule ang arraignment na dapat sana ay sa 14 ng buwang Enero. Sinabi niya Alameda na hindi maaaring matuloy ang arraignment ng kaso hanggat hindi pa nadedesisyonan ang petisyon ng grupo ni Trillanes na ibasura ang kasong rebellion laban sa kanila. Nagugat ang kasong rebellion laban sa grupo ni Trillanes nang mag-walkout sa hearing sa Makati RTC at sakupin ang Manila Peninsula Hotel noong November 29. Inapuran na ng Palasyo ng Malacanang ang Department of Energy sa resulta naman ng audit sa oil company sukol sa presyuhan ng mga produktong petrolyo sa bansa. Sinabi ni Presidential Management Staff Chief Serge Remonte na ngayong buwan na ito inaasahan ng Palasyo na ilalabas ng DOE ang findings ng ginawang audit sa financial records ng mga oil company. Binanggit pa ni Remonte na sa resultang ito ng auditing makikita kung totoong dinatay ng mga oil company ang publiko at kung anong aksyon naman ang gagawin ng pamahalaan sakaling ito'y totoo. Isinagawang nasabing audit sa mga kumpanya na langis sa harap naman ng bintang na dinadaya ng mga ito ang publiko para sa mas malaking kita. Kinuha ng DOE ang serbisyo ng Batikang Auditing Company
na si Sigores and Vilayo sa pag-assess sa financial records ng oil camp